Good morning po, Kuya Mel. Salamat po. At ngayon ay maaga yung ating maglilibing tayo dyan sa Talavera, Cabanatuan. Medyo malayo pala yun. Kapag katinig ng pagbiniyahe ko lang parang malapit pero yung oras ay 1 oras din yung biyahe. Hindi ka rin pwede magmadali dahil marami sasakyan. So ganun pa man ang pag-iingat ng Panginoon ang sumaatin. Mga pagpapahayag ng pag-ibig ng Diyos. Ngayong April 18, papaano ipinahayag ng ating Panginoong Diyos ang kanyang pagmamahal sa bawat isa sa atin? Yan po yung ating pag-aaralan ngayong umaga. Tayo po ay manalangin para po sa ating pagsimula. Sa aming mahabaging Diyos, mapagpala sa lahat, nagbigay sa amin ng buhay. Kami po humingi ng kapatawaran sa aming kasalanan. At sa umaga na ito ay aming idinadalangin, O Diyos, ang aming pong pag-aaral. Inyo po nawang tulungan kami na maintindihan ito at maisabuhay namin. Salamat po, O Diyos, sa pag-ibig niyo po sa amin at sa pagdinig ng aming dalangin sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. Paano po ipinahayag ng ating Panginoong Diyos ang kanyang pag-ibig sa bawat isa sa atin? Sangayon po sa banal na kasulatan sa 6:28-29 ng Mateo, at bakit kayo nababalisa tungkol sa mga pananamit? Pansinin ninyo ang mga liryo sa parang, kung paanong sila ay lumalaki. Yan. Kung paano sila lumalaki, hindi sila gumagawa o mahabi man. Gayon ba, sinasabi ko sa inyo, kahit si Solomon sa buong kalwalatian niya, ay hindi nakapagdamit ng tulad sa isa sa mga ito. But of course, di ba, kailangan nating malamit ng maayos, no, na maganda, ng presentable. Pero, ang pinupunto rito, kung yun ay pinoproblema na natin. Ayan. Ibig sabihin, naubos na yung panahon natin para hanapin ang Panginoong Diyos dahil sa paghahanap natin ng pagpoproblema natin kung ano ang ating isusuot. Hindi naman yan yung tawag dito. Ibig sabihin yan, mga kapatid, hindi yan yung katulad sa wala ka nang pakialam sa dadamitin mo. But of course, syempre, kailangan mo rin iisipin yung iyong dadamitin. Pero nga, kung yan ay problema na mapapalayo sa ating Panginoong Diyos, hindi na maganda, di ba? Hindi na maganda. Ipinapakita rito, mga kapatid, na ang ating Panginoong Diyos ay mapagmahal. Bakit? Pinoprovide niya yung ating pong pangangailangan. At tama rin naman yung punto ni Brother Melvin nakaraan, na may mga tao nga na ayaw na lumabas sa bahay nila dahil sabi, ang Diyos naman na magpo-provide. So yun ay mali sapagkat hindi sinabi doon na huwag ka na magtrabaho at ang Panginoon na magpo-provide. Hindi. Ang Panginoong Diyos ang magpo-provide sa iyo kapag nagsumikap ka rin naman. Katulad ng mga ibon na nagsumikap din. Kasi kadugtong lang ito ng Mateo chapter 6. Diyan din kinuha yan. So magkakadugtong yung ating devotional ngayong umaga. So ang ating Panginoon, yung pong sinasabi dito ay katugma rin doon sa Lucas 12:13-34 na yung pong mayaman, yan, kadugtong pala ito, dahil yung mayaman, mga kapatid, mayaman na siya, na problema pa siya kung saan niya ilalagay yung marami niyang inani. Dito, mga kapatid ko, yung mga tao naman namumblema sa kanilang susuotin kahit na marami naman na silang isusuot. Ayan. Iba kasi yun eh. Alam mo yung napakadami mo ng damit na napakaganda mo ng marami ka ng mga pagkain sa buong isang taon. Tapos nung umani ka, ikakamalig mo lang uli at hindi mo ibibenta o kaya ibibigay sa ibang mga tao na mga nangangailangan. Sabi ng ating Panginoong Diyos, ito ay isang malaking kamalian sa buhay. Yan, dahil dapat ang ating Panginoong Diyos ang pinasasalamatan natin. Yan. So sabi dito, mga kapatid, yung pong worry, sabi dito, this passage teaches that worry is useless and pagan, demonstrating a lack of trust in God. So hindi ito yung katulad sa, ang context pala nito, hindi ito yung sa katamaran, mga kapatid, na ay, hindi na ako maggaganito kasi ang Diyos naman pala ang
o provide. Yung parallel na binigay dito na story ay yung rich man na meron na siya, naghahangad pa siya ulit ng marami. Nag-aalala siya baka siya'y maubusan. So ganito rin ito mga kapatid, yung mga tao noon, marami na silang damit, marami na silang maisusuot, marami na silang ganito, pero namumroblema pa rin. May mga ganyan bang tao? Marami na ngang sasakyan, namumroblema pa rin kung anong kotse ang kanilang bibilhin. No? Marami ng cellphone, katulad ito, oh, cellphone namin dito 3, sapat na ito para sa aming dalawa ni Mrs. Pero kung mamumblema pa kami na ay palitan, may minsan naisip ko rin palitan kasi wala namang siyang scan scan na yung code scanner. So medyo na late na siya o na siya, napi-phase out na yung kanyang feature. Parang naisip ko rin palitan. Pero kung aalalahanin ko ito lagi ng aalalahanin, ito'y wala ng kabuluhan. At nawawalan na ako ng tiwala sa Panginoong Diyos pagka ganun. Meron ka na, naghahangad ka pa ng mas marami, nag-aalinlangan ka pa sa Panginoong Diyos. So hindi ganun mga kapatid. Dahil yung walang-wala talaga, ang tendency talaga nung walang-wala ay gumawa, di ba? Ang kailangan mo dun sa paggawa mo, manalangin sa Panginoon, magtiwala sa Panginoon, hindi sa iyong sariling kakayahan. Ang tendency naman doon sa meron na, hindi naman na makontento sa meron siya at nag-aalala pa siya na baka maubusan siya, mawalan siya ng mga naipon niya. So yun ay paganong pag-iisip at kawalang pagtitiwala sa Panginoon. Paano ipinahayag ng Panginoon ang kanyang pagmamahal? Ang mga maharlikang damit ng pinakadakilang hari na umupo kailanman sa isang makalupang trono ay hindi maihahambing ayon sa kanilang artipisyal na kaningningan. Sa walang bahid na kagandahan ng mga liryo na nilikha ng banal na kamay, sabi dito, ito ay isang halimbawa ng pagtantya kung saan ang lumikha ng lahat ng magandang lugar sa artipisyal kung ihahambing sa natural ay higit na mahalaga. Ayan. So ibig sabihin, nakikita natin yung punto ng ating Panginoong Diyos ay mas maganda pa rin yung kanyang nilikha na natural kaysa sa mga artificial. Ibinigay sa atin ng Diyos ang mga bagay na ito ng kagandahan bilang pagpapahayag ng kanyang pag-ibig upang magkaroon tayo ng tamang pananaw sa kanyang pagkatao. Hindi natin dapat sambahin ang mga bagay ng kalikasan, ngunit sa mga ito dapat nating basahin ang pag-ibig ng Panginoong Diyos. So yung mga natural, mga kapatid, dapat nating makita yung pagmamahal ng Diyos. Pero hindi dapat nating sambahin yan. Kasi may mga tao naman na sobrahan naman na sa pagtingin doon sa natural world. Na sinamba na nila yung kalikasan, yung tubig, yung ulap, sinamba na nila. Mayroong daw Diyos ng hangin, Diyos ng tubig, Diyos ng dagat, Diyos ng ilog, kung ano-anong Diyos na. Hindi ho mga kapatid, at tinitignan mo doon, yung lumikha noon, na nagpapahayag yun ng pagmamahal ng Panginoong Diyos. Ibig, ultimong kaliit-liitan mga kapatid, sa parang, ay nagpapahayag at nagpapakita ng tunay na pagmamahal ng Panginoong Diyos sa bawat isa sa atin. Ang kalikasan ay isang bukas na aklat mula sa pag-aaral kung saan maaari tayong magkaroon ng kaalaman tungkol sa lumikha at mapalapit sa Kanya sa pamamagitan ng mga bagay na ginamit at kagandahan na Kanyang ibinigay. Ibig sabihin mga kapatid, mayroong mga character traits, yung mga animals, yung mga puno at saka mga bulaklak na dapat nating i-search. Meron dyan tag-iisa na nagpapakita ng karakter ng Panginoong Diyos. Katulad ng aso. Anong karakter ng aso, mga kapatid? Loyal. No? Loyal siya. Loyal siya sa amo niya. Basta once mo pinakain ito, hindi ka niya na makakalimutan ng 3 taon. Ang aso ganun eh. No? Basta once na pinakain mo siya, hindi ka na makakalimutan yan hanggang sa 3 taon. At pag araw-araw mo siyang pinapakain, lalong hindi ka na niya makakalimutan. Loyalty ang character traits nitong aso na ito, na karakter din ng ating Panginoon, na ang Diyos ay tapat sa bawat isa sa atin, kahit na tayo ay hindi tapat. Kaya, yan ang mga example mga kapatid. Marami pa tayo pwedeng masaliksik. Marami pa tayo ma-search mga kapatid. Pero yung kabaliktaran naman, mga kapatid ko, ng mga sa nature, dahil nasira ng kasalanan, yun naman yung character traits ng kaaway. No? Makikita nyo yung ahas ay traidor, ay kahit napakainin mo yan ng isang buong manok, pwede ka pa rin niyang sakmalin at mapatay sa kanyang kamandag. So, ganyan ang kaaway. Ano?
Na ganyan ang kaaway. Kahit na siya ay binigyan ng chance ng ating Panginoong Diyos doon sa krus ng Kalbaryo sana, no? Bago yung krus ng Kalbaryo, hindi niya ginarap. Sabi doon sa right is right. Siya ay hindi sumuko. Kaya hanggang ngayon. Kaya ngayon, ang kanyang kalalagyan ay doon na sa dagat-dagatang apoy, mga kapatid. O dito, mga kapatid ko, sa mga nilikha ng Panginoon, may kita natin yung character traits ng ating pong tagapagligtas. Makakita lang tayo ng isa, pwede natin pag-aralan, mga kapatid. Napakahabang pag-aaral yan. Sabi nga dito, isang bukas na aklat. Sabi diyan sa 31 ng Mateo, kung di ako nagkakamali, ito yung kinote niya rito. At kung gayon, binibihisan ng Diyos ang damo sa parang na ngayon ay buhay, at sa kinabukasan ay itinatapon sa kalan. Hindi ba ninyo ako bibihisan o kayo mga maliliit sa pananampalataya? Kaya huwag kayong mabalisa, ang sabi dito. Huwag kayong mabalisa, sabi sa 31, na magsasabi ano ang aming kakainin o ano ang aming iinumin o ano ang aming isusuot. Yan. O ano ang aming, ibig sabihin, mga kapatid, hindi ibig sabihin na hindi ka na magtatrabaho o hindi ka na maghahanap ng tubig katulad yan na ikaw nasa disyerto. Hindi ibig sabihin na hindi ka na maghahanap ng tubig, hindi ka na maghahanap ng pagkain, hindi ka na maghahanap ng damit. Kundi, ang ibig sabihin, gumawa ka lang na walang pag-aalinlangan. Gumawa ka lang na nagtitiwala sa Panginoong Diyos. Diba? Pwede yun? Pwede ka magtrabaho na nagtitiwala ka sa Panginoon. Iba kasi yung nagtatrabaho ka na nag-aalinlangan ka. Di ba? Gagawin ko to? Mangyayari kaya ito sa akin? Gagawin ko to? Baka wala namang resulta. Di ba? Iba kasi yun eh. Ibig sabihin, gumawa tayo ng panatag yung puso natin. Panatag yung puso natin na walang pagtatanong sa ating isipan, kundi, Panginoon, kung ito'y magawa ko, mangyayari rito, ito ayon sa inyong kalooban. Kung ako'y magtrabaho, makakasumpong ako ng pagkain. Yan. Katulad ng ibo, di ba? Hindi nga siya nag-aani, pero lumalabas naman siya para maghanap ng bulate, di ba? Para makain niya. O, yung mga langgam, no? Sila'y lumalabas para humanap ng pagkain at kanilang iniimpok ito para pag sa tag-ulan, meron silang pagkain. Ang ibig sabihin na hindi mabalisa, gumawa ka lang ng panatag sa Panginoong Diyos. O, hindi tinuturo dyan ng Panginoon na maging tamad. Dahil yung tamad nga sa ngayon sa banal na kasulatan, huwag pakainin. Matindi yun eh. Yan sabi sa Biblia na yung tamad, huwag pakainin. Yan. Gumawa tayo ng panatag at nagtitiwala sa Panginoong Diyos, no? Magsumikap tayo na mayroong pagtsatsaga. Katulad niya, paghahanap ng mga pondo para sa church planting, ano? Huwag babalisa, kundi magtiwala sa Panginoon ng Diyos ang magbibigay at magpo-provide ng panggawa ng church, panghulog sa lupa, ang Diyos ang magbibigay, di ba? Maraming hindi kinakailangang pag-aalaga at pagkabalisa ang naramdaman tungkol sa ating kinabukasan. Tungkol sa kung ano ang ating kakainin at iinumin at kung ano ang ating isusuot. Kasi yung iba, no? Ngayon pa lang nabubuhay, iniisip na yung kanilang isusuot sa susunod na panahon. Kung nga naman may pinaghahandaan kang party, no? Maganda nga na maplano mo. Pero yung mabalisa ka na wala ka ng pagtitiwala sa Panginoon, magagawa ko ba ito? Maano ko ba ito? Pinanghinaan ka na ng loob ay hindi na maganda. Kinakailangan buo pa rin yung pagtitiwala, pananampalataya natin sa ating pong tagapagligtas. Sabi dito, ang paggawa at pag-aalala ng hindi kailangang pagpapakita ng damit ay nagdudulot ng labis na pagkapagod at kalungkutan at nagpapaikli sa ating buhay. Yung palang kalungkutan, yung pong pagkapagod, nagpapaikli ng ating pong mga buhay. Kaya palang ating Panginoong Diyos, dinisenyo niya na tayo ay magpapahinga, na tayo ay magiging masaya sa ating pong buhay na ito. No? Kasi nagpapahaba ng buhay yung pong tayo ay nagpapahinga at masaya sa buhay. Kapag ikaw ay puyat at malungkot, puyat na, malungkot pa, nagpapaikli ng buhay, yan ang tatanda natin. Hindi lamang nais ng ating tagapagligtas na makita natin ang pag-ibig ng Diyos na ipinapakita sa atin sa pamamagitan ng mga magagandang bulaklak, kundi nais din niya tayong matuto mula sa mga ito ng mga aral ng pagiging simple
at perpektong pananampalataya at pagtitiwala sa ating Ama sa langit. Kaya yan, no, yung mga sunflower na yan, no, nagpapakita ng simpleng pagmamahal at perpektong pagmamahal ng ating Panginoong Diyos. Bakit perpekto? Kapag tinignan mo yung mga bulaklak na yan, ma-amaze ka kapag tinignan mo ng malapitan yan. Yung sunflower, ma-amaze ka pa paanong nailatag yung mga buto dyan na nakahanay talaga, na napakaganda talaga yung pagkahanay niya. Yung bilog na yan sa sunflower na yan, yung brown. Ano yun eh, buto yan eh. Buto yan na maliliit na pwede mo yung itanim. Yan yun eh. No? Sa may bulaklak na yan, sunflower na yan. Paanong nakahanay yan dyan? Eh maliit na tangkay lang naman yan na green. No? Perpekto yung pagkahahanay niyan. Ang Diyos ang lumikha niyan. Nagpapakita ng simple at perpektong na pag-ibig ng Panginoong Diyos. Na ganyan din yung maging ating pananampalataya. Simple, sapagkat hindi mo na kailangan pahirapan ng sarili mo sa pananampalataya sa Panginoon. Paniwalaan, sampalatayanan na si Jesus namatay para po sa atin. No? Magtiwala sa ating Panginoong Diyos. Perpektong pananampalataya. Paano perpektong pananampalataya? Walang pag-aalinlangan, mga kapatid. Kung ang Diyos ay nagmamanasakit, na gawing napakaganda ang walang buhay na mga bagay na ito, napuputulin at mamamatay sa isang araw. Oo nga, no? Itong mga sunflower na ito, mabilis lang yung buhay nila eh. Perpektong napakaganda nung kanilang pagkakagawa ng ating Panginoong Diyos. Pero dahil sa kasalanan, sila'y malalanta at masusunog din. Itong sunflower, nagtanim din ako niyan eh. Sa San Peñaranda, dinayo nga yan ng mga ilang kapitbahay kasi dami nung sunflower. Kaya lang mamamatay din sila agad. Gaano pa siya magiging maingat na tustusan ang mga pangangailangan ng kanyang masunuring mga anak. Ayun. Yun ang napakaganda. So, ibig sabihin, yung kausap dito ng ating pong Panginoong Jesus sa Mateo chapter 6 ay walang iba kundi yung mga disciples. Yung magiging disciples niya, yung mga alagad niya, at saka yung mga Hudyo. Bakit? Dahil kahit nananampalataya na sila sa Panginoong Diyos, nag-aalinlangan pa rin. Ayan. Yun yung context eh, nag-aalinlangan pa rin. Meron na sila, nag-aalinlangan pa rin sa Panginoong Diyos. Yun yung context dito sa Mateo chapter 6. Kasi part pa rin ito ng sermon ng ating Panginoong Diyos sa bundok. Yan, nagsimula dito sa, mababasa natin sa Beatitudes, mga kapatid. Yan. Pagkatapos ng ating Panginoon ay tuksuhin ng kaaway dyan sa Mateo chapter 4, nagtuloy-tuloy yung kanyang Sermon of the Mount, sa Mount. Ayan. Kasama na ito. Ayan, may model of prayer, fasting. Ayan, at sabi dito yung do not worry, kasama dyan. Dahil yung kausap ni Jesus Christ ay mga Hudyo na meron na nga, nananampalataya naman sa Panginoong Diyos, nag-aalinlangan pa rin. Hindi gusto ng Panginoon yun, mga kapatid ko. Sabi dito na ang buhay ay magiging kasing tagal ng walang hanggan. Gaano niya kadaling ibigay sa kanila ang palamuti ng kanyang biyaya, ang lakas ng karunungan, ang palamuti ng maamo at tahimik na espiritu. So dito po, mga kapatid ko, no? Kung yung mga bulaklak nga madaling mamatay, inayusan ng Diyos, tayo pa kaya na magmamana ng buhay na walang hanggan, di ba? Lalong aayusan ng Panginoong Diyos, lalong dadamitan at bibigyan ng mas magandang kinabukasan ng bawat isa sa atin. Sabi pa dito, the love of God to man is incomprehensible. It is incomprehensible, broad as the world, high as heaven, and as enduring as eternity. Sabi dito, yung pagmamahal ng ating Panginoong Diyos ay kamangha-mangha. Bakit? Ito ay background ng sanlibutan, yung pagmamahal ng Diyos. At ito ay mas mataas pa kaysa langit. Meron pa bang mas mataas kaysa sa langit? Niisip ko yun eh. May lagpas pa ba kaysa sa langit? Meron. Yung pagmamahal ng Panginoong Diyos, sabi dito. Meron pa bang mas matagal kaysa sa eternity? Meron pa bang mas matagal doon sa eternity? Eternity na yon. Meron. Yun yung pagmamahal ng Panginoong Diyos. Yan. Kung meron ka maiisip na mas lagpas pa sa eternity, pagmamahal yun ng Panginoong Diyos. Kung may maiisip tayo na mas mataas pa sa langit, yun pagmamahal ng ating Panginoong Diyos, mga kapatid ko. So yan po ang ating tagapagligtas. Ipinakita niya yung pagmamahal niya sa ating sanlibutan. Na kung tutuusin, pwede niyang ilapit ang ating earth sa araw at tayo'y matunaw sa sobrang init.
Pwede nating lagpasan yung unang planeta magmula doon sa araw. Ilipat ng Panginoong Diyos yung ano natin, planet natin, oh. Umiikot ito ayon sa axis niya, yung ating Earth eh. Kung baguhin niyo ng Panginoong Diyos, i-overtake tayo doon sa naunang planeta. Oh, yari tayo mga kapatid. Maiuna tayo. Tayo na yung naunang planet. Baka masulog na tayo sa sobrang init. Ngayon pa nga lang, malayo-layo tayo ng kaunti sa araw, mainit na eh. Lalo na kapag inusog pa tayo doon, lalo tayong masusunog. Pero ang Panginoong Diyos, mahal tayo. No? Mahal tayo ng Panginoon. Gusto niya tayo na babalikan, na malakas at nananampalataya sa Kanya. Kaya sa umaga na ito, pakinggan natin ang awit papuri sa ating Panginoong Diyos. At idalangin natin ang Fuentes family na sila ay comfort ng Panginoong Diyos sa mga oras na ito. Ililibing natin si Brother Felino Fuentes, no, na taga Talavera. Sama natin sa panalangin na buong pamilya niya ay magtalaga para sa gawain ng ating Panginoong Diyos. Yan. Pagpalain tayong lahat ng ating tagapagligtas at salamat po sa inyong pong prayer at patuloy pong ipag-pray ang aking mahal na asawa na gumanda yung kanyang pakiramdam. At gayon din ang bawat isa sa atin, mga kapatid na may mga karamdaman, sama-sama po tayong manalangin. So ibalik na natin kay Brother Melvin ang pagkakataon. God bless po sa inyo pong lahat at happy Thursday po, mga kapatid.
Amen. Salamat sa awit nito na ang Diyos ay pag-ibig. Napakasarap na pakinggan ng lyrics nito. No? Magmahalan tayo at magtulungan sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Kaya lang, minsan ang iba ay nakikita natin sa ating kapaligiran. Parang kulang sa pagmamahalan at sobra sa paggugulangan. Ano po? Kaya dito dapat bilang ating mga mananampalataya tayo, mananampalataya na naniniwala sa Diyos ay pag-ibig, pangunahan natin ang pagmamahalan at pagtutulungan. Ayan. Salamat po Pastor sa magandang mensahe na nagpapakita sa atin ng mga pagpapahayag ng pag-ibig ng Diyos. Ano po? Pinakita sa nature mga kapatid ang kanyang pag-ibig sa mga nagagandang halaman, sa mga damo na kanyang pinatutubo, na lahat sa nature yan ang pag-ibig, yan pinakita example. Ngayon, kung nagagawa ng Panginoon niya sa nature, bakit hindi sa atin? Kailangan natin tunay na number one, makontento raw tayo. Pag meron na, sapat na yon. Huwag na tayo maghanap ng mas marami pa. At ibibigay naman yan ng Panginoon kapag tayo nakapokus sa Kanya. Huwag tayo makapokus doon sa paghahanap ng much more pa. Mag-focus na lang tayo sa Panginoon mga kapatid. Dati nga maganda ang sweldo ko nung wala na akong trabaho. Okay din naman kahit maliit ang kita ngayon. Bakit? Natuto kasi ako makontento. Natuto na lang akong tumingin sa Panginoon. Hindi doon sa problema. Pag yung problema tinignan natin mga kapatid 100%, wala tayong mararating. Pangalawa, magtiwala at huwag magduda. Alisin yung pagdududa. Kapag hindi ko ibibigay ito lahat kasi wala na ako. Ako naman nagugutom. Tingnan niyo yung babaeng balo, binigay niya lahat yung kanyang coins, di ba? Hindi niya na iniisip yung sarili niya dahil ang Panginoon ang provide sa kanya. Makakahanap ulit siya ng panibago, di ba? So, gumawa ng walang pagdududa. Tayo gagawa ng walang pagdududa. Kahit alam budget yan, ang Panginoon ang provide ng budget. Basta't tayo ay patuloy na gumawa. Pangatlo, perfectong pagkakagawa sa nature. Ito na nga yung ating pinaka-title. Ginawa niya ng perfect yung nature. Kaya dapat yung ating pananampalataya ay perfect din naman. Diba? Wala nga namang pagdududa. Yan ang tunay na pananampalataya. Amen po Pastor. Salamat sa paalala sa atin. Minsan kasi nagdududa talaga tayo bilang isang taong sanay sa kasalanan. May mga pagdududa pero alisin natin yan unti-unti. At isama natin sa panalangin si Divina Rodriguez. Sige po, isama natin siya. May bukol sa liver at sa kidney. Also Corlin Abesilia sa spiritual guidance and Vine Ingrid for spiritual and financial breakthrough. Sige po, ang hirap banggitin ng pangalan nila. Corlin Abesilia at si Vine Ingrid. Isama natin sa panalangin. At sino pa? Okay, maraming salamat. Sabi ni Sister Ana Rosbel Tolentino, amen. Maraming salamat po sa napakagandang mensahe. Tunay na natakpan nawala. Tunay na kahit ano man ang kalagayan natin sa buhay, huwag tayong mag-alala. Lagi tayong magtiwala sa atin. Pero yes po, ano man ang ating kalagayan sa buhay, may sakit man tayo, wala man tayong trabaho, huwag natin tingnan natin ang Panginoon. Focus lang sa Panginoon. Bibigay niya sa atin yung ating mga pangailangan. Hindi pwedeng magtago lang sa bahay mga kapatid. Pakibati po si Pamphilo Eser Jose at sina Abigail at Abby Jane Eser San Jose. Uy, good morning po sa inyo. Si kapatid na si Sir Pamphilo Eser Jose at sina Abigail at Abby Jane Eser Jose. Pamilya po ng Eser Jose. Magandang umaga po sa inyo lahat. Salamat sa pakikinig. At si Sister Elizabeth Bautista, magandang umaga rin po. Salamat din po sa pakikinig at sa pag-share. Salamat po. Tayo ay sama-samang mabibless dito sa devotional na ito araw-araw. At patuloy namin kayong ini-invite Patuloy kayong ini-invite ni Jesus. Ayan, na makinig muli. Tayo magsama-sama magdalangin ng mga kapatid. Makalimutan ko yung mga ating mga prayer request. Sige, let's pray po. May nakaharang dito.
Okay. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, patuloy po kami nagpapasalamat sa inyo sa umaga na ito na muli ninyo kaming binigyan ng panibagong buhay at kalakasan kagaya ng pagbibigay ninyo ng panibagong buhay sa mga halaman na nalanta kahapon sa init ng araw. Ngayon ay sila na naman ay maganda sa inyong biyaya at pagmamahal, perfectong pagmamahal. Alam namin na kung ang nature ay inyong ibinibigay ang inyong pag-ibig sa kanila, lalong higit kami rin naman. Kaya nagpapasalamat kami unang-una sa umaga na ito na panibagong buhay at kalakasan na aming natanggap at napakagandang paalala sa amin sa lesson sa umaga na ito na alisin ang aming pagdududa sa inyo na kami ay inyong ipagkakalob ang aming mga pangailangan. At salamat din sa lesson na dapat kaming makontento sa kung ano ang mayroon kami at alam namin makapag-focus kami sa inyo at hindi sa aming mga hinahanap para sa aming buhay. Maraming salamat sa pang-araw-araw na lesson. Tunay na kami ay nare-remind sa aming pagkakatulog. Kami po ay nagiging napapaalalahanan sa aming pagiging makakalimutin. Sa pagpapatuloy nais po namin isama sa panalangin patuloy si Ma'am Karin sa kanyang pakiramdam ay pabutihin ang kanyang pakiramdam at ang kanyang pananakit ng katawan ay mawala na, at kayo din aming dalangin ang comfort sa family ng buong Fuentes family at ang kanilang buong pamilya ay yung pagkaloob ang kanilang mga pangailangan sa mga panahon na ito, at dahil bawasan, alisin ang kalungkutan na kanilang nadarama sa pagkawala ng kanilang mahal sa buhay. Aming dalangin ang kanilang buong pamilya na magtalaga sa inyo po mga gawain at sa pagtitiwala po sa inyo, upang sa ganun sila ay mabilis na mawala ang sakit ng kanilang nadarama sa pagkawala ng kanilang mahal sa buhay. Amin din patuloy sinasama sa panalangin si Divina Rodriguez na siya po ay may karamdaman na iniisip sa mga oras na ito. Nawa ipakita nyo sa kanya ang liwanag na nagmumula sa inyo na alisin ang kanyang pagdududa ng kagalingan. Bagkus huwag niya isipin ang kanyang sakit, sundin lamang payo ng doktor at mag-focus po sa inyo. Sundin na inyong kalooban at kayo ang tunay namin dakilang magagamot, ang kanyang tunay na makilala na magliligtas sa amin lahat. Amin din patuloy na sinasama sa panalangin si Corlin Basilia at gayon din si Vine Ingrid para sa guidance na sa kanilang buhay. Naway makilala nila kayo, mas makilala pa kanila kayo na higit sa lubusan. Tanggapin din naman kayo bilang personal tagapagligtas. Tamahan po sila na patuloy na makapakinig ng inyong mga programa kung saan sila ay maliliwanagan, matututunan nila at mapapalapit po sila sa inyo. At alam namin ang pagtanggap po sa inyo ay hindi ganun kadali, sapagkat kailangan muna nila maunawaan kung ano at sino ang mapagmahal na Diyos, makilala ng lubusan at ibigay ang kanilang buong buhay ng walang pag-aalinlangan. Amin din pong patuloy na sinasama sa panalangin si Vine Ingrid. Siya po ay may pangailangan pang pinansyal. Alam namin na kung hindi niyo pinabayaan ang nature, kami rin hindi niyo pabayaan. Ipakita niyo po sa amin kung anong dapat namin gawin. Bigyan kami ng karunungan sa pagpili na kami ay makapagtrabaho nang hindi nalalayo po sa inyo, upang sa ganun kami maging masaya sa aming paglilingkod sa trabaho, gayon din pagdilingkod po sa inyo. Amin din patuloy na sinasama sa panalangin ang ibang mga kapatid na may prayer request, at amin sinasama sa panalangin ng patuloy na aming paglago bilang mananampalataya na maalis ang aming mga pagdududa, pagtitiwala, ang aming ma-focus po sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. Sa pagpapatuloy na namin isama sa panalangin ng mga pangaral na gaganapin sa aming lugar, ang pangaral sa Santa Rosario at ang crusade na nagaganapin dyan sa Binawang Church doon sa kila Brother Harold. No, patuloy nyo sila maging pagpapala ito sa iba. Samahan ng mga mamunguna rito, tulungan sila at mahiraos na maayos ang crusade at maraming mabless
ng mga kapatiran na makikinig. Patuloy namin sinasama sa panalangin ang mga Bible students at ang mga bagong binyagan, no, patuloy sila maging matatag sa pananampalataya na ang tingnan nila ay kayo bilang aming Panginoon Diyos na nagpapahayag ng inyong pag-ibig sa bawat isa. Amin din patuloy sinasama sa panalangin ang Ken Conrado, Generoso Cando and family, sina Mike and Martha Mamaril, Tata Cesar and Heidi De Leon, kasama na sa Christopher, Kenneth Empoy, Hazel at Harold, sina Ani Eusebio, kaya din si Patrick, Nicole at Trixie Pasco ay patuloy namin sinasama sa panalangin na patuloy nilang makita ang liwanag na inyo inialok sa kanila at matuto palagi sa pagbabasa ng Bible at pananalangin na maging connected sila sa bawat araw po sa inyo. Gayon din ang mga kapatiran ng aming nasasakupan ay aming dinadalangin kasama ng mga nakikinig ngayon sa live. Layo ng Kawayan Bugtong Church at ang San Leonardo Church, patuloy na maging matatag sa pananampalataya at huwag matangay ng pagsubok na dumarating sa aming buhay. Patuloy namin sinasama sa panalangin ng mga kapatiran na nagpapagaling, ang nasa recovery period, ang iba ay nasa malubha pa rin ang kalagayan, ngunit lahat kami nagtitiwala po sa inyo. Kasama namin sina Sister Estrella Gragasin, Sister Peli Domingo Gucheco, si Brother Lorenzo Cabiedes, Lorna Cabiedes at Brother Munti Cabiedes. Yan din si Charles Eric Meligrito at ang kanyang ina na Sister Alice Meligrito, si Sister Ana Manuel Alberto Ramos, si Kuyang Boy Balbido, si Marie Chris Balbido, gayon din si Marie Pastor James Lotilla, at gayon din si Christopher Umali Coderes, ang tatay ni Brother Danrem, si Ate Gigi Tenyo Reyes, si Sister Estrella Gragasin, at ang family ni na Sister Ana Rosbel Tolentino, kasama na siya ang good health ang aming dalangin patuloy sa kanila araw-araw. Gayon din ang good health sa family ni na Medin Peligro Kutaw na sinahara and Cory, kasama na rin ang family ni Ate Milen, Sister Rose Chris Encarnado, Sister Dang de la Cruz, family ni Sister Nympha Rivera, kasama si na Tito and Janet Salvado and family, sina Rona CLG Huncia family, Acuevas family, Alcusaba family, kasama na sina Ariel Lenciona, si Chara Joy Valencia, kasama ng kanyang mga pamilya na malayo sa kanya ngayon, at kayo din si Brother Rodi Masiklat na nagpatuloy nagtatrabaho pa rin sa malayong lugar. Ingatan po sila sa kanilang paghahanap buhay sa araw-araw. Gayon din ang tatay ni Sister Joy Valencia ay kasama namin sa panalangin, at gayon din ang iba pang mga kapatiran, sina Pastor Alex Rigor sa kanyang recovery. Kalakasan din ang aming dalangin kay Kuya Bobby at Ate Lorna, gayon din si Ate Gigi Concepcion Gregorio Santin, si Tatay Pentong, Kuya Mike, Kuya Jerry Bourbon, si Ma'am Sheila Pasamorin, Sister Estrella Gragasin, Sister Erica Eli Santos Rivera, si Sister Tina Santos, Sister Melugin Ronas Tibayan, Sister Donna Magana, Sister Nena Salazar, Sister Adel, Tatay Carlito Tomas, Nanay Fina, si Tatay Rudy, gayon din si Tatay at Nanay nila Pastor Nelvin at Ma'am Karin, si Maribel Agustin, si Heidi De Leon, ang pamangkin ni Sister Marites Loreto, si Ding Bautista, si Pininyo Happy Javier, si John Paul Cheng, si Jinjin, si Sister Wendy, Sister Percy, Sister Risa Enrique, Sister Aimee Kilantang, si Ate Grace Samano, si Brother Benjamin, si Brother Munti Gamboa, Sister Dayan, si Brother Munti, at kayo din si Marilita, si Dayan, si Sister Pichi, Brother Renato Santos, Romnick, Olivia, Veronica at Rebecca Francisco, ang kanyang buong pamilya. Ganyan din si Precious Cabasog, Princess Jerquina, si Haris C, Sister Nena, si Ate Sally Sanchez, Sister Janet Ontivero, Gina de Guzman, Arturo Doque at Erlinda Doque. Patuloy din namin sinasama sa panalangin ang iba pang mga kapatiran na hindi namin nabanggit na patuloy na nagpapagaling, nagpapalakas at nasa banig ng karamdaman. Alam namin na kayo ay aming dakilang Diyos na nagmamahal sa amin at hindi nabibigo sa kanyang pangako. Kaya nagpapasalamat po kami sa walang sawa ninyong pagtinig sa aming mga panalangin. Ipalagkaloob nyo na po ito sa amin ayon sa inyong kalooban. Alam namin na kayo ang the best at ibibigay sa amin ang the best para sa amin. Alang-alang na lahat sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Amen.
Amen mga kapatid, muli maraming salamat sa mga prayer warriors. Maraming salamat sa mga kasama natin sa live. Maraming salamat sa mga nag-share. At maraming salamat kay Pastor sa patuloy na bibigay sa atin ng devotional. At sa higit sa lahat sa Panginoon na patuloy na hinihimok tayo na alisin ang pagdududa sa kabila ng mga pagsubok na dumarating sa ating buhay. Patuloy lamang tayong tumingin sa Kanya at makita natin kung paano Kanyang ipinahayag ang Kanyang tapat na pag-ibig sa nature, kaya hindi ipapahayag niya sa atin ito. Ano po? Huwag tayong tumingin sa problema, bagkus tumingin sa Panginoon. Patuloy lamang tayo lumakad at may liwanag tayong sinusundan. Ano po? Sige po. Salamat din po Sister Joy Valencia. Salamat din po sa lahat. Kasalukuyang nandito sa ospital si Sister Estrella Gragasin at naglalaboratory. Sana po wala na maging hadlang para sa operasyon niya. Sige po, sa tulong at biyaya ng Panginoon, ang lahat po ay magaganap na ayon sa pinakamabuti. Ayan ang pangako ng Panginoon. Ano? At tayo magtiwala sa Kanya. Salamat nga po pala at gamot lang need ng eyes ko na way makarecover pa at awa ng Diyos gumaling na tuluyan. Yung sa kanyang mata na naninirgisa na po. Sige po, yan ay gagalingan na po. Pakibati po si Pampilo Eser Jose. Ito kanina nabin natin. So lahat na nandyan po sa live ngayon, magandang umaga po sa inyo lahat, sa patuloy na pagsubaybay sa mga nagsishare. At alam ko sa umaga nito ako ay na-bless. Ano po, ako ay na-remind sapagkat ako ay makakalimutin at tayo ay na-revive sa ating pagkakatulog. At higit sa lahat na bless sa umaga nito. Naway patuloy tayong bumalik sa bawat umaga. Si Jesus ang nag-i-invite sa atin. Ano? Tayo ba naman itatanggi pag si Jesus ang nag-invite? Pay dapat na hindi. Ano? Di ba? So hanggang bukas po muli mga kapatid. God bless po sa bawat isa. Mag-ingat po tayong lahat. Huwag mag-focus sa problema, bagkus mag-focus sa Panginoon. Okay. God bless po. I hear the voice of Jesus calling. My answer is I will go. I see the need of people crying. My answer is I will go. I go to share the message of love. I go to share the blessed hope. But if I get discouraged, I call to Jesus' help, because I have this